balita na ating nakalap, kinompirma ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na hindi na bibili pa muli ng mga panibagong armas ang Pilipinas mula sa bansang Israel matapos mawala na ng tiwala ang ating bansa sa kakayahan ng Israeli defense companies na makapag-supply ng mga defense equipment sa ating hukbong sindatahan. Maraming bansa ang kinakalaban ngayon ng Israel kaya nakapokus ang kanilang mga defense companies upang supplyan ng Israel Defense Forces at dahil dito, hindi na makapag-deliver pa ang Israel ng mga in-order na defense equipment ng Pilipinas kaya nawalan na ng gana ang ating mga defense officials. Isang malaking halimbawa nito ay ang mga Sabra light tanks at wheeled tank destroyers na in-order ng Pilipinas noong 2021 na dapat ay na-deliver na lahat nitong nakaraang taon. Subalit hanggang ngayon ay 9 na units pa lamang ang kanilang na-deliver na wala pa sa kalahati ng 28 units na in-order ng Philippine Army. Marami pang ibang orders ng Philippine Army ang naapektuhan at isa pa nga dito ay ang mga armored personnel carriers na kung saan nasa 28 units din ang kanilang in-order. Ngunit 5 pa lang talaga ang dumating makalipas ang 4 na taon at nakakayamot na talaga ito sa parte ng Department of National Defense. Kaya sa balita na ating nakalap, nagpaparamdam ang mga European defense companies sa Pilipinas na ang kanilang produkto ang dapat bilhin ng ating bansa sa paglisan ng Israeli defense companies. At ayon sa Max Defense, inaasahang isang European defense company ang makakakuha ng kontrata sa isang proyekto na dapat sana ay para sa Israeli Defense Company. Isa na nga sa ating nakikita ay ang self-propelled howitzer project ng Army na kung saan napanalunan noon ng Atmos 2000 ng bansang Israel at ginagamit na rin ng Army sa kanilang mga operasyon at inaasahang hindi na bibili ulit ang Pinas ng mga Atmos 2000 at papalitan na ito ng mga Caesar self-propelled howitzer ng bansang France. Inoffer ng France ang kanilang Caesar self-propelled howitzer sa ating bansa at ayon sa Max Defense, may budget ang Pilipinas ng nasa 5.5 billion pesos para sa 12 units nito sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ang kanilang ino-offer ay ang Caesar Mark II self-propelled howitzer na magkasamang ginawa ng France at Germany at ito rin ang kanilang latest model at inaasahang mas mahal din ito kumpara sa Atmos ng Israel dahil na rin angat din ito pagdating sa performance. Mas mabilis at mas heavily protected ang kabina ng Caesar howitzers at ang pinaka-importante dito ay kayang makadeliver ng France ng mabilisan at isang halimbawa nito ay ang order na 80 units na Caesar howitzers ng Saudi Arabia na kung saan na-deliver nila lahat sa loob ng 4 na taon lamang. Hindi lang din ang Philippine Army ang tinatarget ng France dahil pati ang sa Navy ay gusto din itong makakuha ng kontrata matapos mag-offer din sila ng kanilang FPB-98 missile-armed fast patrol boat bilang pamalit sa mga Israeli-made Acero-class fast attack craft na kung saan hindi pa rin tapos ang delivery at nabili ng Pilipinas halagang nasa 10 billion pesos. Armado lamang ng 8 spike and loss missiles ang mga Acero class na kung saan may range ng nasa 32 kilometers at medyo maliit ang missile na ito bilang panlaban sa mga warships at mga maliliit na target lamang ang kayang patumbahin ng missile. Samantalang ang offer naman ng France ay armado ng 2 Marte ER anti-ship missile na kung saan may range ng aabot sa 100 kilometers at mayroon itong nasa 70 kilograms na armor-piercing warhead kaya pamatay talaga ito ng mga kalabang warships. Armado din ang offer na fast patrol boat ng France ng isang 30mm autocannon sa harap nito bilang panlaban sa mga small targets at kaya ring magpabagsak ng mga unmanned aerial vehicles. Nagdalaga ng nasa 16 billion pesos na budget ang DND para sa pagbili ng bagong fast attack craft sa ilalim ng Horizon 3 kaya dapat di kalidad na talaga ang bilhin ng bansa
at armado na talaga mismo ng anti-ship missiles upang magamit sa pagprotekta ng ating territorial waters. Pagdating naman sa Philippine Air Force, mayroon din silang nabiling mga Spider air defense system mula sa Israel na pangdepensa laban sa mga kalabang aircraft at missiles. At dahil sinabing hindi bibili ang Pinas mula sa Israel, ay mukhang hindi na madadagdagan ang ating Spider air defense system. Ang ino-offer ng Europa para sa ating bansa ay ang kanilang IRIS-T surface-to-air missile system na magkasamang ginawa ng bansang Germany at Sweden, at isa ito sa mga pinaka-advanced na air defense system sa Europa. Napaka-epektibo ng mga IRIS-T surface-to-air missile dahil nakapagtalaga ito ng 100% success rate sa Ukraine at nakapagpabagsak na ito ng 240 na targets, kaya magandang addition ito sa arsenal ng Pilipinas. Hindi naman talaga nagkakalayo ang Spider at IRIS-T pagdating sa capability, ngunit wala ng choice ang ating bansa dahil sa wala ng kakayahan ng Israel na makapag-deliver pa sa Pilipinas, kaya kailangan na maghanap ng iba pang supplier. Sayang talaga dahil maganda din naman ang Israeli-made weapons at malaking oportunidad na rin ito sa bansa na makapag-acquire na ng European-made weapons na subok na talaga sa totoong gyera.